Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga, pag-usapan na po natin ng may init na balita ho dito sa ating bayan. Grabe ho, ladies and gentlemen. Ang tindi ho nang nangyayari. Kailangan nyo ho talagang subaybayan at bantayan ng bawat galaw kasi ho, mga kababayan, ngayon po ay may matinding nangyayari. Yan ay papaliwanag ko sa inyo. May matinding pangyayari na nililihis ang tunay na issue. Naku po. Alam mo ha, ito lang masasabi ko sa inyo. Magaling talaga itong mga hindot na ito. Magaling ho silang magbayad, gumamit at kung ano-ano pa. Pero mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Pero bago yan, ladies and gentlemen, ito muna ang pag-usapan natin. Itong issue po na kung saan pinangalanan na sa wakas ay pambihirang buhay. Ang tagal! Ang tagal na natin itong inaantay, di ba? Kasi alam nyo, ilang beses na natin pong sinasabi na itong si Magalong, tila ang daming alam mo, minsan naiirita na ako dun sa mga... Hindi ko kay Magalong ako naiirita. Naiirita lang ako dun. Meron kasi ako nabasa, isa na namang post ng isang journalist, vlogger, radio announcer, na mamaya may pasabog ako. Tanginang yan shit. Hindi ko pa sabihin. Hindi kayo nabibuisit pag yung mga jowa ninyo tsaka yung mga asawa ninyo, di kaya yung mga kaibigan ninyo may ganyan. Mamaya may sasabihin ako sa'yo matindi, grabe. I mean, kung gusto mo sabihin mo na kagad, di ba? Hindi yung mamaya sasabihin ko sa'yo, may matindi ko sasabihin sa'yo, grabe ito, grabe. Anak ng weteng. Wag mo nang pasakalihan, di ba? I mean, ang dami mo pang intro eh. Ano ka? Ang dami mong para bagang si Dolphy ka ba? Tsaka yung gitarista ni Dolphy? Sumalangit nawa. Hindi, di ba? Yung gitarista ni Dolphy, alam niyo yung pelikula dati na ang daming intro, ang tagal. Ang daming ganun eh. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala ka ba sasabihin, sumat up ka na lang. Di ba? Minsan, yung mga politiko natin, pumapasok din sa ganitong klaseng estilo ng pagpapahayag eh. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala ka munang sasabihin, sumat up ka na lang muna. Tama, mali? Finally, ito po si Magalong nagsalita na, di ba? Finally, nagsalita na rin po ito si Magalong at meron na po siyang binitawang pahayag na kung saan talagang sinabi na niya kung sino ang dapat managot, okay? Sa issue ng mga flood control project. Ayan ang pag-uusapan natin. At ayan nga po yung sinabi niyang walang iba kung hindi po si... naku, kailangan pa ba natin yan? Nauna na iba eh. Nauna na eh. Wala na, tapos na. Yung excitement. Hindi, totoo naman, ladies and gentlemen. Nauna na, nasabi na nung iba na walang iba kung hindi si... di umano, allegedly, si... Speaker Romualdez at saka si Zaldico ang talagang punot dulo nitong korupsyon pagdating sa mga budget natin. Hindi lang sa flood control. Yan po'y sinabi ni VP Sara Duterte. Sinigundahan naman ni Tiangco yung kay Zaldico. Hindi yung kay Romualdez ha. At ito namang si Diskaya, siya mismo nagsabi bilang witness. Mismong narinig niya sa mga congressman na humihingi sa kanya na ito'y para kay Speaker Romualdez, ito ay para kay Zaldico. So, sinabi na nila. Okay, ngayon, ngayon si Magalong nagsalita na rin. Okay, finally. Ito, pasok. Marami sa kanila involved. No? Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung... Finally, tinanong, di ba? Walang kaduda-duda yan. Kasi tinanong kung yung mga congressman ba ay, o mga mambabatas ba ay involved.
Ang sagot niya, walang kaduda-duda yan. Oh. At ito nga, ayaw pa nilang banggitin yung kanilang mastermind. Sa mga mastermind nila dyan, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. Oh, si Saldico, di ba? Hello, Saldico. How are you? I miss you. Kamusta ka na? Sabi ko sa'yo kinantil mo yung anak ni Lord. Hindi, alam mo, hindi po ako nagmamalaki na mga ganito nangyayari Ayoko po kasi as much as possible, ayokong sabihin karma ito, ayokong sanang sabihin na kagagawan mo ito. Pero gayon pa man, sabi ko nga sa inyo, ang salita ng Diyos ay mananatili yan sa puso ng bawat isa. Ano yon, mga ladies and gentlemen? Sabi doon, lahat ng nakatatago, all that it is hidden shall be revealed. Yan ang ano dyan. Ibig sabihin, lahat daw ng, sa Tagalog, lahat ng sikreto, di ba? Ay lalabas at mabubunyag. It will come to the light eventually. Kaya nga, alam nyo, ladies and gentlemen, hindi porket walang nakakita ngayon o di kaya walang nakaalam ng ginagawa mong kasalanan o kawalang yan, lalong-lalo na sa bayan, na ang inaapi mo ay hindi lang naman iisang tao o hindi napakaraming tao at ang apektado dito ay hindi lamang iisang buhay. Ito'y kumikitil ng buhay ng mamamayang Pilipino, lalabas yan at lalabas. Bakit? Kasi ang Panginoon po, mahal niya ng tao Lahat ng tao, mga Pilipino, mga ipalahi, human being, kaya nga po siya namatay, di ba? Kaya nga siya bumaba at namatay para sa ating lahat, dahil mahal niya nga tayong lahat. Ngayon, kung aapihin mo ito, yan ay bebuelta sa'yo, ika nga. Kaya alam mo, naalala ko, eto grabe yung ano ngayon, trending na trending po itong si yung Kirk na binaril sa Amerika. Grabe alam mo. Ba't tumatawa ka? Hindi, kasi grabe talaga nung pinanood ko yung pagka-bareling in-assassinate po si yung clerk. Tapos nung inaaral ko, kasi tinitingnan ko kung sino ba ito? Tinanong ko pa nga, ChatGPT. Who is Charlie Kirk? Yung si Charlie Kirk, kung hindi nyo pa nababalitaan, ito po yung nabaril. Ito po ay isang political activist, author, and commentator na founder ng Turning Point USA, non-profit organization, ito, ng mga kabataan. Noong una, akala ko isang ordinaryong aktivista at leftist lang ito. Hindi po pala. Sa po pala ipinapasok niya ang salita ng Diyos sa sa bayan, tungkol sa bayan. Although ito ay sabi nila close daw kay Republican president na si Trump. Medyo konserbatibo daw ito. Anyway, hindi ko kasi alam ang lahat na sinasabi niya at opinion niya. Hindi tama na gano'n ang gawin. Sa akin po, mamaya i-relate po natin yan doon sa plano ng mga demonyo sa Pilipinas. Ikikwento ko sa inyo. At eto na nga po. At alam nyo, ladies and gentlemen, dahil dito, meron akong nabasa, sana nga totoo. May nabasa ako na sabi ni Trump ay yung pumatay daw dito, ay yung nag-assassinate dito kay Charlie Kirk ay papatawan ng death penalty. Parang sabi nga nung iba, questionable yung ganong batas na gagawin ni parang executive order ni Trump. Dahil depende yan sa state sa Amerika. Pero dito parang may exemption or something like that. Sa loob-loob ko. Hindi ito kagad yung nasa loob ko nung napanood ko yung sabi ko, buti pa sila. Hindi, buti pa talaga sila. Kasi hindi naman sa hindi ko nilalang lang okay? Linawin ko, hindi ko nilalang lang. Ang pinatay doon, isa lang. Okay? Isang tao lang. Pero pinahalagahan na nila dahil nga naman sa tindi ng kanyang impluwensya. Nakakatuwa yun, palakpakan.
sa atin, ang pinapatay nitong korupsyon ay hindi lang iisang tao. Napakaraming tao ang pinapatay nitong korupsyon na ito. Can you just imagine? Billions. That billions can buy medicine for people, lalong-lalo na sa bayan natin, yung mga namamatay dahil walang pangpa-ospital, namamatay dahil walang pera pangpagamot, namamatay dahil give up lang sila dahil wala na silang pera, dahil wala talaga, hindi kaya ng salary nila para sila ho ay gumaling doon sa sakit nila, kaya namamatay na lang eventually. Yung billions na yan, marami na sanang mapapakain yan, nagutom na gutom. 'Di ba? Na eventually napahamak, namatay dahil sa gutom. Ewan ko na lang, bakit ang ating pamahalaan, ating presidente, pakuya-kuya-kuy pa. Natatawa na lang ako every time binabalita ng media yung independent body na ifo-form ng presidente. Utang ina, ang tagal. Ang tagal. Nakakabuisit na. Alam mo yung gano'n na wala bang pwedeng bilis-kilos na presidente? Hindi, kasi alam mo, ito'y booking na. Booking na. Ladies and gentlemen, yung insertion, nangyari pa yan noon pa. Dinideliberate pa lang yung 2025 budget, nangyari na yan. Yung mga blank doon sa budget, nangyari na yan. Last year pa yan eh. Anong petsa na? Magpapasko na uli. Tangina, naggagaguhan na tayo eh. Magpapasko na uli. Malapit na. Lumalabas na yung si Maria Chiari. At saka si Season ba yun? Si Joma. Hindi si Joma Season yun. Jose Maria Season ba yun? Diba magpapasko na? Last year pa ho nangyari yan. Kasi last year yan dideliberate eh. Yung budget na yan. The most corrupt budget. The most insertion. Ladies and gentlemen, the budget with a blank. Hanggang ngayon, wala pa. Yang lintik na... Tapos sasabihin mo, gaganong-ganong ka pa. Para kang sintu-sintu dyan eh. Why are you crying, Mr. President? Are you teary-eyed? Kailangan pang sabihin yun bilang signal. Signal ba yun? Para talagang sabihin mo na umiiyak ka? Yung iyak mo palabasin mo naman. Alam mo kung ako sa'yo, hire Sharon Cuneta. Magaling yan sa iyakan eh. Magaling na mga artista yan, sila Vilma Santos, i-hire mo. Yung teary-eyed mo, walang iyak. Hindi ko nga alam ba't ka gumaganon. Ano ka, napoposes? Tama na yung drama mo, Mr. President. Ano ka? Ayus-ayusin mo yan. Ito na lahat na ng tao eh. Inunahan ka pa ni Diskaya. Inunahan ka pa ni Magalong. Bumaba ka na kaya? Mag-resign ka na lang kaya? Alas si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga mambabatas na sangkot sa sindikato na nasa likod ng katiwalian sa flood control projects. Isang palaisipan din para sa alkalde kung bakit hindi maituro na isa sa personalidad na sangkot sa anomalya. Ay, wait lang. Caption this. Pwede ba? Lagay nyo yung caption nyo. Magandang itsura yan yun. Lagay mo sa baba yung caption nyo. Tangin ng pagmumukha yan, di mo mapapagkatiwalaan eh, no? Ayan. Oh. Sumama pa yung isa. Oh, di ba? Sige nga, paki-caption nga ho ito. Yeah. Ipopost ko nga ito sa social media ko.
Isang palaisipan din para sa alkalde kung bakit hindi maituro na isa sa personalidad na sangkot sa anomalya si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But why is it that they're afraid to mention his name? Alam mo, tanong mo si Lacson. Kaibigan mo yun, di ba? Kaibigan mo yun. Tanong mo si Lacson. Tanong mo rin si Soto kung bakit takot na takot silang banggitin yung pangalan. Eh, sus, kumpare. Wala talaga. Soto, nasira yung pangalan mo. Sayang. Sayang yung mga pinaglaban mo noon, nasira lang dahil dito. Hindi kasi, ladies and gentlemen, yung una, yung mga lumalabas na alam naman natin na talagang kasama niya at meron pa nga siyang statement, nakita ko na inamin niya talagang kaibigan niya, 'di ba? Yung sumagot siya kay doon sa isang NUP na umalis at binanata na si Romualdez. Tapos nakaladkad daw yung pangalan ni Vico Soto, kaya ngayon pinagtanggol ngayon ni Tito Soto si Vico Soto. Tapos sinabi niya nga doon, ng kaibigan niya man talaga niya si Martin Romualdez. Ayan tuloy, alam mo, nababahiran tuloy tayo ng paano magiging independent. Unang-una, ito, halimbawa, ito, gustong-gustong pumunta sa Congress, hindi inimbitahan. Tapos ayaw naman pumunta sa Senado. Too much drama. Ay nako, why don't you just tell it all, di ba? Yan yung sinasabi nila kay ito si Soto at saka itong si Lacson, yan yung kanilang bukang bibig na bakit, actually sinabi pala, si Soto pala particular, na sinabi na bakit daw hindi pa pwede na maging state witness si Diskaya kasi dapat daw tell it all. Sabihin nyo yung kay Magalong. Since siya naman yung unang naggaganyan, sabihin nyo na lang si Magalong na tell it all na. Huwag ka na mamili ng lugar. Hindi ako naintindihan ko yung gusto niyan drama na sa Congress. Kaya lang hindi talaga mangyayari yun eh. Malabong mangyari yun. At sabi na nga ni Tiangco, kalokohan yung pagdinig sa kamera o yung hearing na yan sa kamera, isang kalokohan yan. Kasi nga po, iimbestiga mo sarili mo. Halimbawa, may krimen. Alam mo yan, pulis po kayo dati. May krimen. Pupunta ako ngayon sa presinto, sasabihin ko, sandali ako yung suspect sa pagnanakaw. Iimbestigahan ko sarili ko, ha? Tumabi muna yung mga investigador dyan. Ako na mag-iimbestiga sa sarili ko. Pero ikaw yung suspect. Parang gano'n ang ginagawa sa kamera iniimbestigahan nila yung sarili nila. Kaya nga sabi ni Tiangco, kalokohan niyang ganyan. Yung pag-iimbestiga sa sarili. Tapos, ito naman si Magalong, pilit ng pilit sa kamera. Hindi, sana lang, ano mo na sa Senate. Inunahan ka pa ng iba eh. Why? Ayon sa punong lungsod ng Baguio, ito ay dahil karamihan ng sangkot ay mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pinuna rin ni Mayor Magalong ang aniyay sindikato sa pamimili ng mga mambabatas ng district engineer. Kasi kalimitan, alam nyo naman yung district engineer, sino namimili dyan? Ang namimili naman dyan yung mambabatas, hindi naman si Secretary DPWH. Kasi ganyan na naging kalakaran. Bakit sila nagmimili? Kasi nga nandun yung complicity, nandun po yung sindikato. No? Kaya sa atin po, paano natin ma-address to? Again, the principle of transparency.
Kamakailan naman ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa Senate Blue Ribbon Committee si Mayor Magalong. Bagamat naniniwala ang alkalde na mas may kredibilidad ang investigasyon sa mataas na kapulungan, nais pa rin niyang humarap sa Kongreso na aniyay sentro na... Ayun naman pala, mas may kredibilidad ng Senate eh. Bakit doon sa Congress mo gustong pumunta? Sir, hindi po kayo imbitahan. Huwag na po kayong umasa na iimbitahan kayo doon. Usapin. So marami nagsabi sa akin na, ay Mayor, kawawa ka lang dyan sa house, puputaktiin ka. Sabi ko, alangan naman ako hindi pupunta sa, alam mo na ako pupunta sa house na wala akong bala. Siyempre nakaprepara din ako, no? Kaya, I am a soldier, no? And I came from a tactical unit. So, I'm prepared to go to the battlefield. Giit pa ng punong lungsod, napakahalagang magkaroon na kaagad ng independent commission na mag-iimbestiga sa issue at masisiguro na magiging malaya ito sa impluwensya ng politika. Itinanggi naman ng alkalde na kumpirmadong kasama siya sa binubuong independent commission ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May issue kasi dyan na nire-raise katulad yung sinabi ni Yusek Claire na palagay niya from her personal perspective, sabi niya kung pwede sa commission dapat walang politiko. Eh, nagkataon naman na politiko ako, so kumbaga parang wala na ako sa qualification. So I would accept that. Binigyang diin ng opisyal na dapat kilalanin ng lahat ang mga personalidad na itatalaga ng Pangulo sa bubuuing Independent Commission upang maisakatuparan ang pangakong mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ay nako, Magalong. Anyway, ladies and gentlemen, ito ha. Ito na naman yung may pasabog. Ay nako. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
walang halong